si Congressman Benny Abante. Wala akong pakialam kung siya pa ang Vice Presidente ng Pilipinas. Actually, yung sinasabi po ni Congressman Benny Abante, wala akong pakialam miski Vice Presidente pa siya ng Pilipinas. Doon nga ho sa Kongreso, ang kaharap niya, yung tatay pa na ngayon ho nasa ICC. No? Talagang itatanong at itatanong ni Congressman Abante kung ano yung dapat malaman ng sambayan ng Pilipino kay dating Pangulong Duterte. Matapang ho, mga bossing. Yung mga DDS naman, o yung mga vloggers naman ho nila, nako, ang ginagawa ho, mga kababayan, iiba ng landas, lalayo po. Pupunta doon sa Facebook ni Congressman Abante, hahagilapin, titignan yung mga pinopost, kagaya na lang po ng mga mamahaling mga sasakyan, yung mga relo daw po, no? Tapos, re-rectay nilang sasabihin na magnanakaw yang si Abante. Grabe ho. Kahit wala ho silang mga patunay na kung saan galing yung mga gamit na mamahalin po ni Congressman Abante, mga kababayan, sasabihin nila magnanakaw tong tao na to. Ganun ho yung mga DDS. Sila ho nag-uutuan, mga kababayan. Di po ba? O, game. Sino ba naman ako? Isang congressman lamang ng Manila. Pinag-aksayahan ng panahon ng Vice Presidente. Kasi mainit ang ulo Di ba? Kagaya ni Joel Chua, mainit din ang ulo, mga kababayan. O, mainit ang ulo ng Vice Presidente. Ito po yung mga nangunguna sa Kongreso, no? Kaya po nabubuko yung mga confidential funds. Kaya po nalalaman ng sambayan ng Pilipino na 2 bilyon yung hinihinging pondo ng Office of the Vice President. O, di ba? Nabubuko po dahil dito sa mga congressman na to, yung sila Mary Grace Piatos at yung mga resibo na wala pong mga pagkakakilanlan doon sa PSA. Birth certificate, wala. Marriage certificate o Senomar, wala. Death certificate, wala din ho, mga kababayan. Sabi naman, okay lang yung mga ganong aliases. Kaya lang, kailangan mong patunayan o kailangan mong may hiwalay na envelope para ipaliwanag kung sino sila Mary Grace Piatos. So, kaya po mainit ang ulo ni Inday Sara Duterte dito sa mga congressman na ito, mga bossing. Para pumunta dito, akala ko ang kanya lamang sasabihin ay kampanya ang kanyang mga senador. At ikampanya ang kanyang mayor. Yung pala, ako pala ang punto ng kanyang mga salita. Oh, ganun mga kababayan. Imbis na itong mga PDP, itong mga kaalyado ni Inday Sara Duterte, plataforma de gobyerno ang ilabas. Hindi. Pupunta doon para ipakita yung nakadila na litrato ni Congressman Abante, tapos hiyain po. Yun na yun. Ano napulot ng sambayan ng Pilipino? Ano nalaman ng sambayan ng Pilipino? Paano sasabihin ng mga nanonood doon, ako, may pag-asa tayo dito sa mga kumakandidato na to? No? Dahil doon sa kanilang mga ipinakita at pinarinig na mga plataforma, maganda ang haharapin, ang hinaharap ng lungsod ng Maynila. Hindi ho Nakapokus ho sa mga congressman na nagtatanong lang naman po kung saan napunta ang confidential funds. Ako pala ang talagang sisiraan niya. Binoto ko yun. Ako din po, binoto ko yun. No? At marami din po dito sa manonood binoto din po si Inday Sara Duterte. Vice President, binoto ko yun. Kasama nung dating mayor, binoto ko din yun. Oo. Ngayon, kahit kailan, hindi ko na iboboto yung 2 yan. Ako din! Sino daw yung 2 yan? Saglit niya, atras ako, ha? Baka pati si BBM hindi iboboto. Sandali nga. Ngayon, kahit kailan, hindi ko na iboboto yun.
Oo. Ngayon, kahit kailan, hindi ko na president, binoto ko yun. Kasama nung dating mayor, binoto ko din yun. Kasama nung dating mayor. Si Isko. Oo, si Sara at Isko. Okay. Oo. Ngayon, kahit kailan, hindi ko na iboboto yung dalawang yan. Iko po. Ako din ay nagpapasalamat kay Sara Duterte. Baliktad, nagpasalamat pa kay Inday. Kung hindi sa kanya, hindi nyo gagawin, mga chairman, ang mga bagay na ito. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Meron lang akong ipapakitang mga video ngayong gabi para malaman po ninyo. Wag na o wag na raw? Ayaw. Hindi, baka yung mga sa Congress, di ba? Yung mga iniimbestigahan nila sa Congress ang ipapakita ni Congressman Abante. Sabi nung anak ko, wag na. O sige, makikinig ako sa kanya. Natatakot na ako dito eh. Yung kaninang nakita natin, matapang ho, no? Ako, isa sa pinakagusto ko, si Congressman Abante dyan sa Kongreso. Ang talagang gustong-gusto kong pinapanood, si JJ Suarez. Yun. Gustong-gusto kong napapanood yun. No, si Congressman Abante, yan, pumapangalawa. Mga bossing, talagang rektahan yung mga yan. Pag nakikita ko, natatakot na ako eh. Noon siya natatakot sa akin eh. Oo. Pero alam nyo, hindi ko alam kung bakit kinakailangan pang gawin ng ating Vice President yan, di ba? Wala naman siyang inaccuse sa akin eh. Wala naman siyang nasabi na masama sa akin. Kundi Yun nga po. Wala naman silang talagang maibato kay Congressman Benny Abante. Kaya ho, kahit yung ganun, pinagtiyagaan na ho, mga kababayan. Kita lang yung ninakaw niyang picture sa Facebook ko. Ninakaw na picture. Ayos yun Okay na rebat yun Sabi ko ho sa inyo, walang tinatago si Congressman Benny Abante at yung picture na ho na yun, hindi dapat sabihin na nag-leak or kahit na nasa Facebook niya ho yun, mga kababayan. Katunayan yan, kalahati nga lang yun nakalagay sa Facebook ko. Yung kalahati nun, yung picture ni Albert Einstein na nakadila din Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ko rin maging genius na katulad niya. Alam niyo naman, ang pagdila po, ay hindi po yung walang respeto. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun Kakainom ko lang ng kape. Maputi pa yung dila ko. Ang mga Pilipino mahilig tumila Number one, jokingly. Nagbibiro. O kaya naman, pag dumila yan, ibig sabihin, buti nga. Buti nga. Doon sa nangyayari siguro kay Inday Sara Duterte, Buti nga. Di ba? In fact, gusto ko sabihin sa anak ko, bakit hindi tayo magpagawa ng tarpaulin? ng picture ko nakadila. Itatapat ko doon sa picture ng kalaban. Di ba? Wala naman talaga kasing kabanat-banat doon. Kaya lang, talagang dahil wala ho siyang makita na ibabanat kay Benny Abante na congressman ho ng Maynila, mga bossing, pinagtiyagaan na lang po yun, mga kababayan.